Makasama na natin via Zoom si Attorney Amando Virgil Ligutan, isa pong senior lecturer mula po sa UP College of Law at abogado rin po ng third impeachment complaint versus VP Sara Duterte. Magandang hapon po, Attorney Ligutan. Jandro, tsaka Christian, it's nice to be on board again. Yun! Oo nga, Attorney Ligutan. Paano po kaya, Attorney Ligutan, itong, tingin niyo so far, yung proseso ay alinsunod doon sa mga itinakda ng mga naging pagpapasya nga ng Korte Suprema dito sa pagtalakay ng impeachment sa proseso sa Kamara? Definitely, no, Jandro, lahat ng steps na ginawa ng Committee on Justice, alinsunod yan sa Supreme Court decision. Pero ako, I was there all throughout the proceeding. Medyo may napansin ako, no? Parang ingat na ingat yung isang co-equal branch like yung House sa sasagawa ng isang constitutional obligation na dapat sila lang yung dapat gumawa nun. Yun, parang I think yung na-interview before me, si Congressman Chua, may nasabi siya na parang na-trauma siya. No? Kasi nga parang naman dapat, supposedly. Dapat they should be given as much leeway as possible on how to proceed with yung isang committee hearing. But setting that as an observation aside, napaka-deliberate, tsaka talagang 110% sinunod ng Committee on Justice, ano ba yung mga requirements ng Constitution tsaka ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives. So lahat po is above board, Zato. Okay. Ibig sabihin po ba, what do you mean nung sinabi niyo pong maingat na ngayon yung Kongreso sa pagtalakay nito? Okay, for example, no, yung period na dapat sundin, tsaka yung mga notices requirement, no, tsaka yung parang maano mo doon parang may mga pagtatalakay. For example, exactly yung tanong mo, Christian, yung first impeachment complaint, di ba? For me, ano naman yun, pasok yun pasok yung pagpa-file ng first impeachment complaint February 2. The only problem was kasi nga yung decision na yung original hindi yung on motion for reconsideration. Totoo nakasulat doon, no? It cannot be earlier than February 6. Pero nabago yun yung subsequent decision on the motions for reconsideration nakasulat doon. It could be impliedly nga lang. So it could be earlier than February 6. But doon, nag-ingat yung Committee on Justice. Pero with all due respect po sa committee, medyo masyadong overcautious. Just because nakasulat sa first decision na it cannot be earlier than February 6, it doesn't mean that just because hindi na-mention sa subsequent resolution na it could be earlier, hindi ibig sabihin na hindi pwedeng earlier than February 6. Yun yung punto ko doon, na parang they could have proceeded with yung first impeachment complaint. Kasi nga, pasok na pasok yun. Kahit na-file siya February 2, not February 6 onwards, because yun yung nakasaad. Although impliedly, sa second decision ng Supreme Court in Duterte versus House of Representatives, Christian. That's the point. Pero, Attorney Ligutan, yung laman din naman nung second impeachment complaint na yung first at yung second, ito may kapareho rin naman na articles doon sa third at fourth impeachment complaints. Totoo yan. Pero I mean, yung idea na pwedeng i-set aside, baka daw ma-question yung kung na-violate ba yung 1 year paro. For me, hindi dapat. So, yung idea, yung fact, Zandro, na para-pareho naman yung laban, parang for me, that's beside the point. Dapat nagpatuloy pa rin. But, that's water under the bridge na. Pero yun yung sagot doon. But na-observe ko, Zandro tsaka Christian, na masyado naging overcautious yung Committee on Justice. But on the other hand, mabuti na rin yan para wala nang opportunity
yung kampo po ng Vice President na exploit whatever yung mga possible lacuna, so to speak, sa procedure, that they might exploit it once again and go to the Supreme Court. How about naman po doon, attorney, sa naging botohan, 54-1, tapos walang, di ba? Abstention, Abstention. Ano po yung reaksyon nyo patungkol dito? Hindi lang yun Alam mo, napansin, I was there Yung di ba, parang si chair person Luistro had to verify. Wala mag-o-object. Kasi parang yung doon, telling doon based sa body language ni chair Luistro. Parang she was expecting na she had to divide the house, di ba? Kasi nga may mga at least 2 or 3 mga members of the committee na talaga obvious naman na parang kanino side sila. But yung before the actual voting, wala nag-object Pansin nyo, parang she had to ask again, is there no objection? Okay? So for me, mas telling yun sa 54-1-0 na final score. Yung idea na initially walang mag-o-object. Kasi nga pag mag-o-object ka, dapat pag sinabi any objection, Your Honor, dapat mabilis yan Pero parang may lag Parang siguro si Congressman Suntay parang was thinking twice of objecting. Tsaka pansin mo yung kahit yung tono tsaka yung boses niya parang parang mahina parang I object ka, I oppose, di ba? Yun. So more than that, totoo, napaka-telling, overwhelming. Almost 100%, 54 versus 1. Tsaka I'm not surprised. I'm not surprised at that level, Zando tsaka Christian. Kasi nga yung punto doon, yung tanong, sufficient in form and in substance ba? Kami yung sumulat ng third impeachment complaint. Alam namin yung produkto namin. More than sufficient in form and in substance yun, Zando tsaka Christian. Attorney Ligutan, yung isang tabi muna natin yung anggulo na baka wala na siyang kakampi si VP Sara sa Kamara. Pero yung mga susunod pong pagdinig, dahil ang binabanggit po ng mga nakakausap namin kongresista, mukhang sa Abril pa magkakaroon ng susunod na pagdinig kung saan posibleng humarap si VP Sara Duterte. Sa tingin niyo po ba this time haharap na siya dito sa Kamara? I doubt it. I doubt it. Based sa pattern, based sa behavior ng Vice President, it will be a very big surprise pag nag-appear siya in person during the hearing, Zato. Pero kasi si CJ Corona, partner, Attorney Ligutan, di ba? Nung siya ini-impeach, humarap siya. Sa tingin niyo, hindi po mangyayari yun? Okay, I don't think so. No? What makes this impeachment proceeding any different? Pero yung sagot siguro, yung tanong siguro, could she participate? No? Kasi nga, okay, so yung proceeding kasi sa Committee on Justice, hindi naman gaya ng sa korte yan na po pwedeng mag-participate yung mga abogado, for example. No? Kaya naging issue yan sa mga previous impeachment attempts, yung kay former Chief Justice Sereno. Naalala ko yun may footage yun na andun yung mga abogado niya. Pero hindi pinagsalita, hindi pinag-participate ng Committee on Justice. Kasi nga in keeping yan sa rules Kaya supposedly, yung magtatanong, tsaka yung magkakandak ng any examination, supposedly yung members lamang ng Committee on Justice. So at most, siguro yung physical presence o yung presence ng mga abogado niya. Yung participation kasi ng isang respondent sa Committee on Justice, supposedly, through the filing of yung answer, yung tugon niya, verified answer sa mga impeachment complaints. Pero yung actual participation during the hearing, based on yung precedents, based on sa rules, wala nakasulat doon na they can cross-examine yung sino man yung ipirepresenta ng mga complainants
sa Committee on Justice through their lawyers. Pwede siguro sa mga allied members of the Justice Committee, Zando at Christian. Ayun. Pero meron bang any sort of invitation or challenge from your end, no? Para humarap itong si VP Sara? As to whether she wants to participate, discretion po yan. Discretion po yan ng Vice President. Better na rin, Christian, if she'll be present. No? So, mabibigyan siya ng opportunity to rebut ano ba yung ipipresent ng mga witnesses tsaka mga dokumento against her during the committee hearings, Christian. Okay, kasi maraming naghihintay kung ano ba talaga yung reaction ng Vice Presidente patungkol dito sa naging pagdinig. Pero until Oo nga, tahimik eh. Kasi kanina po. If I may chime in, no? You know, isang bagay na once and for all, hindi na pwedeng maiwasan pa ng Vice President. Hindi na siya makakailag. Yung pag-respond once and for all sa mga allegations niya. Isa itong bagay eh. We have been waiting for this for more than a year na. Once and for all, obligado na po yung Vice President to put into writing tsaka under oath yung mga sagot niya sa mga allegations sa impeachment complaints. Kasi nga, never pang sumagot yung Vice President on the mat. Yung pagsiserve ng notice kanina ng Committee on Justice, nakasulat doon, non-extendable. 10 days, once and for all, yun yung challenge to the Vice President na isulat tsaka under oath yung mga sagot niya, paano niya ginamit, yung 125 million in 11 days, but Mary Grace Piatos, yung ginamit ng mga pangalan, but according to the PSA, itong mga taong to do not exist, but may mga pirma, isang pirma pero for different persons. Doon talagang with all due respect, parang sampal sa mukha na nagsabi niyan. Yung manifestation ni Congresswoman Digamo, di ba? Si Congresswoman Digamo, nagsalita siya. I was there. Talagang, alam mo, Zado tsaka Christian, tahimik yung tipo, yung buong Committee on Justice. Napakatahimik. Nang sinabi, recount ni Congresswoman Digamo na nagsimula yung threats against sa buhay ng yumaong husband niya. Nagsimula yun sa mga conditional threats na wag mong gagawin yan, kundi ito yung mangyayari sa iyo. And then sinabi niya, nagsimula sa conditional threats yung kinahantungan, yung pagkakapatay ng asawa, ng husband niya. So sabi niya, yung conditional threats na yan, conditional or whatever, they are the same thing. Yung epekto, same thing according to Congresswoman Digamo. Kaya nga tahimik yung buong Justice Committee sa pagkakasabi ni Congresswoman Digamo. Tsaka isa pa, no. Alam mo, pag obvious na impeachable naman yung ginawa, may mga may mga abogado din yung Vice President. So yung mga script na sinusunod ng mga supporters ng Vice President, sinasabi nila, conditional naman, contingent, pag may nangyari. But that's beside the point eh. That's beside the point, Christian. The fact na ikaw yung Vice President, the fact na nakipagkontrata ka sa isang assassin to kill not just any person, no less than yung Pangulo, yung First Lady, yung former Speaker of the House, the fact na nakipagkontrata ka na sa isang assassin. Yung tanong, sino ba yung isang assassin? Yung isang assassin, isang tao yan na yung gawain pumatay ng tao. Hindi ba bawal yan? Yung pakikipagkontrata sa isang mamamatay na tao. Yan pa lang eh. That's illegal. That's impeachable. Tsaka, pangalawa, the fact na sinabi na yan in public, wala man lang observance na ang daming mga bata, ang daming mga minors na po pwedeng makarinig sa sinabi niya. Talagang sinabi niya categorically, nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao na patayin, hindi lang
ay hindi kahit hindi lang ordinary persons, yung presidente, yung first lady, tsaka yung speaker of the house. Bawal yan, illegal yan. That's why I've been saying, for that reason alone, that vice president should be impeached and removed from office. Saang bansa ba, Zandro tsaka Christian, saang bansa ka makakakita na yung second highest official nagbabanta na ganyan against the president ng bansang iyan? Wala eh, tayo lang. Napaka-abnormal po na situation na to that we have. Isang vice president na nagbanta na papatayin yung presidente, first lady, tsaka speaker pag may nangyari sa kanya. And still, she is still in office. Napaka-abnormal na situation na yan, Christian tsaka Sandro. Alright, sige po. Siguro abangan na lang natin kung hanggang saan aabot itong dalawang impeachment complaint, kung ito'y magtutuloy-tuloy na nga hanggang sa mai-transmit ito dyan sa Senado. Maraming salamat po, Attorney Ligutan.